Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Wednesday. Patuloy na lumalapit ang weather disturbance na matagal na nating minomonitor sa silangan at anumang oras ay maaari na itong maging isang ganap na bagyo na tatawaging Wilma. Habang papalapit ito, mas lumilinaw ang kilos at galaw, kaya pag-uusapan natin ang mga pinakabagong impormasyon ngayong araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa Katimugang Mindanao, habang ang Northeast Monsoon naman ay nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit magkaiba ang mga karakter ng ulan sa Timog at Hilaga, at kung bakit mas malamig ang simoy ng hangin tuwing umaga at gabi sa northern section ng bansa. Sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dahil sa ITCZ. Ito ang tinatawag na Convergence Zone, kung saan nagbabanggaan ang hangin mula sa magkaibang direksyon at bumubuo ng makakapal na ulap. Sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora, posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dala ng malamig at tuyo na ihip ng northeast monsoon. Hindi man palaging malakas ang buhos, maaari itong tumagal at magdulot ng tuloy-tuloy na pag-ambon sa ilang lugar. Sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, madalas ay bahagyang maulap hanggang maulap na may mga panakanakang pag-ambon. Hindi ito inaasahang magdudulot ng malaking epekto, ngunit maaring magbigay ng slippery roads at fog lalo na sa madaling araw. Para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, karaniwang partly cloudy to cloudy skies na may mga pag-ulan or thunderstorm dahil sa localized thunderstorms. Mabilis ang pagbuo ng mga ulap kapag mainit ang tanghali, kaya posibleng magkaroon ng biglaang pagbuhos sa hapon o gabi na kayang magdulot ng panakanakang pagbaha sa low-lying areas at underpass. Dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential update mula Pagasa. Para sa Week 1 mula December 2 hanggang December 8, nananatili pa rin sa kanlurang bahagi ng monitoring domain ang Bagyong Koto na dati ay si Verbena. Ngunit ang mas dapat bantayan ngayon ay ang tropical cyclone like vortex o TCLV1 na nakikita sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain. Inaasahan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at posibleng tahakin ang Dinagat, Visayas, Southern Luzon route. Mataas ang kumpiyansa na ito ay mabubuo bilang isang bagyo sa unang linggo ng forecast period. Kapag na-upgrade ito bilang tropical depression, bibigyan ng local name na Wilma, at dito magsisimula ang paglabas ng official wind signals at rainfall advisories. Sa Week 2 mula December 9 hanggang December 15, inaasahang gagalaw patimog kanluran ang TCLV1 patungong Mindoro Northern Palawan area bago tuluyang lumabas ng PAR. Nananatiling mataas ang posibilidad na mag-intensify pa ito habang nasa dagat. Kahit malayo ang sentro, may dala itong trough o buntot na maaaring maghatid ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon, lalo na kung sabay nagagalaw ang ITCZ at ang malamig na amihan. Habang lumalapit ang window ng forecast, mas magiging klaro ang track at timing, kaya mahalagang manatiling nakaantabay sa susunod na mga update.